Nakuryente raw si Senador Ping Lacson ng kanyang testigo sa ZTE na si Leo San Miguel. Ay naman itong patulan ni Lacson sa baygit na mayroon talagang kumausap kay San Miguel, kaya nagbago siya ng tono sa hearing. Saksi si Mark Salazar. Kay Leo San Miguel, inaangkla ni Senador Ping Lacson ang mabigat na detalyeng sino-sino at magkano ang hatian sa umano'y $41 billion na advance ng ZTE Corporation sa mga padrino ng NBN project. Siya raw ang magnunuso sa First Family. Yun ang akala ni Ping. Ang kantsawan tuloy ngayon na kuryente raw ang senador. May nakuryente doon. Ewan ko. Hindi ako na kuryente kasi kitang-kita naman natin, tsaka kung talaga ang plano kuryentehin ako, hindi ako bibigyan ng sapat na leads na pwede ko pang i-pursue. Kumbinsido ang ilang kakampi ni Ping na nabusala na si San Miguel bago pa ito nakaharap sa kanila. Pakiramdam ko lang, meron siya mga alam na tinatago niya. I don't think it's a reason na mag-rejoice ang administrasyon o Malacanang because it moved the investigation forward. Ngayon lang daw lumilinaw kay Lacson ang lahat kung paanong gwardyado niya na si San Miguel bisperas pa lang ng pagdinig, nagbago pa ang kwento nito. Pakiramdam niya nasa lisihan siya nung Lunes. Pero kaming arrange na meeting nung Monday night, 9:30, hindi siya ma-account. Umpisa alauna ng tanghali eh. Nag-flashback lang sa akin yun na bakit nawawala siya from 1 o'clock in the afternoon hanggang nung gabi na nag-meeting na nga kami. At sa pagdinig mismo ng Martes, kumukuha na raw ng kumpas si San Miguel sa palasyo. During lunch break, narinig naman siya ng mga osaa. May kausap siyang ma'am eh. Yes ma'am, opo ma'am, hindi deny ko po ma'am. Well, that was after he talked with Attorney Agana. Siya yung PLLO na naka-assign dito. Inamin ni Attorney Marcelino Agana, Presidential Legislative Liaison, na kinausap niya nga si San Miguel nung lunch break. Pero siya raw nilapitan ni San Miguel para magreklamong dihado siya sa investigasyon dahil ayaw pakinggan ng mga senador ang kanyang mga paliwanag. I never handed him a phone. To my knowledge, he never talked to anybody. He never said, ma'am, in my person. Sagot naman ni Executive Secretary Eduardo Ermita kay Lacson, yung kanyang statement, para bang alam na alam niya ang dapat maging sagot at nung hindi lumabas yung sagot na ini-expect niya, ay na-stop pala siya. But definitely, I don't see how Malacanang or anyone in Malacanang would have ever access with that guy, Leo San Miguel. ang leksyon daw kay Lacson ayon sa mga admin senator. Sa susunod na makakuha ulit siya ng testigo, kunan niya agad ng affidavit para hindi na makabaligtad pa at huwag makontento sa mga kwento-kwento lang. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.